Alam mo ba na naging mahigpit ang proseso ng pagpapawalang bisa ng kasal sa Pilipinas dahil sa isang desisyon ng Korte Suprema noong 1997? Ito ang tinatawag na Molina Doctrine, na nagtakda ng mahigpit na pamantayan sa pagpapatunay ng psychological incapacity sa ilalim ng Article 36 ng Family Code. Ang kasong ito ay ang Republic of the Philippines versus Court of Appeals and Rory Del Molina na dinisisyonan noong February 13, 1997. Si Rory Del ay nagsampa ng petition for declaration of nullity of marriage laban sa asawa niya dahil daw ito ay emotionally immature, irresponsible at walang interes sa pamilya. Ayon kay Rory Del, hindi daw nito kayang gampanan ang mga tungkulin bilang asawa at ama. Kaya dapat ideklarang walang bisa ang kanilang kasal dahil sa psychological incapacity sa ilalim ng Article 36 ng Family Code. Pero sabi ng Korte Suprema, hindi sapat ang simpleng pagiging immature o irresponsible para sabihing psychologically incapacitated ang isang tao. Hindi rin sapat na hindi nagkasundo o nagbago ang mga ugali nila. Ang psychological incapacity ay dapat matindi, malalim at permanenteng kondisyon na nagpapakita na hindi talaga kayang gampanan ang essential marital obligations tulad ng pagmamahalan, katapatan at pagtutulungan ng mag-asawa. Dito nagtakda ang Korte Suprema ng 8 guidelines na kilala ngayon bilang Molina Doctrine. Ito ang mga pamantayan bago mapawalang bisa ang kasal dahil sa psychological incapacity. Ang pagbibigay ng ebidensya ay nasa sakdal. Dapat may root cause, ang ugat o pinagmulan ng incapacity ay dapat clinically or medically identified ng expert. Dapat existing din ang psychological incapacity noong panahon ng kasal. Dapat itong permanent at malubha. Dapat may clear and convincing evidence, hindi lang kwento o haka-haka. At dapat ding i-consider ang posisyon ng state dahil interes ng gobyerno na protektahan ang kasal. Dapat may sapat na paliwanag kung bakit hindi kayang gampanan ng isa ang marital obligations. At dapat ipakita na ito ay truly psychological incapacitated, hindi lang simpleng personality difference o marital problem. Dahil sa Molina Doctrine, naging napakahigpit ng standard sa annulment cases. Maraming petitions ang na-deny, lalo na kung kulang sa psychiatric evaluation o medical proof. Ang layunin ng Korte Suprema noon ay protektahan ang sanctity of marriage, pero sa realidad, maraming mag-asawa ang nadismaya dahil parang imposible na ang annulment sa Pilipinas. Sa loob ng higit 2 dekada, ang Molina Doctrine ang naging batayan sa lahat ng annulment cases. At ito rin ang dahilan kung bakit madalas nating marinig ang linyang mahirap magpa-annul ng kasal sa Pilipinas. Pero noong 2021, binago na ito ng Supreme Court. Sa kasong Tan Andal versus Andal. Doon nilinaw ng Korte Suprema na ang psychological incapacity ay hindi kailangang medical or clinical condition. Mas binigyan diin ito ang behavioral at legal, hindi ang medical. Yan naman ang pag-uusapan natin sa susunod na video, ang kaso ng Tan Andal versus Andal. Kung gusto mong mas maintindihan ang mga batas tungkol sa marriage at annulment, remember to like, share, and subscribe para sa mas maraming legal explainers. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.